Ang pananampalataya ng isang tao ay kung minsan ay nadadagdagan at tumataas, at kung minsan naman ay nababawasan at bumababa. Matutunghayan natin sa Surat Al-Fatah na ang Allah ay nagsabi, Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Na ang ibig sabihin nito, siya ang nagbaba ng kapanatagan sa puso ng mga mananampalataya upang mapag-ibayo nila, madagdagan nila ang kanilang pananampalataya kaalinsabay ng kanilang dating pananampalataya. Pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pananampalataya ay nadadagdagan at tumataas sa pamamagitan ng pagsunod at paggawa ng mga ipinag-uutos. Kaya nga naman, matutunghayan din natin sa banal na Quran, sa Suratul Anfal, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Na ang ibig sabihin nito, ang tanging tunay na mananampalataya ay yaong kapag ka binanggit sa kanila ang Allah, sila ay nakakaramdam ng takot. At kapag ka binabasa sa kanila ang mga talata niya, nag-ibayo at nadagdagan ang kanilang pananampalataya. At sila sa Allah ay umaasa lamang at nagtitiwala. Ito ang ilan sa mga katangian ng mga tunay na mga mananampalataya. Subalit, ang gusto nating linawin dito ay ang sinabi niyang kapag ka binabasa sa kanila ang mga talata ng Quran, ay nag-ibayo at nadadagdagan ang kanilang pananampalataya. Na ang ibig sabihin, kapag ka gumagawa ang isang Muslim ng mga kautusan, maging ito'y sa pamagitan ng salita at gawa, ay nagkakaroon ng ibayo at katatagan ang kanyang pananampalataya. Subalit ang pagtaas at pagdagdag ng pananampalataya ay nagkakaiba ang antas sa bawat mananampalataya. Katulad na lamang halimbawa ng pagbasa ng Quran, iba ang dagdag sa taong nagbasa ng 10 aya at ng isang tao ng 100 aya. Gayon din naman halimbawa sa pagkakawang gawa. Iba ang pag-ibayo at pagtaas ng pananampalataya ng isang Muslim sa nagbigay ng 10 riyal sa isa na nagbigay ng 100 o higit pa. Gayon din naman sa taong nagsasagawa ng sala na nagsasapat lang sa 5 obligadong pagdarasal, samantala sa iba naman ay nagsasagawa ng mga karagdagang kusang loob na pagdarasal. Kaya ang pananampalataya ay tunay na tumataas at bumababa. Sa sinabi namang ang pananampalataya ay bumababa, matutunghayan din natin sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya nga, La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriku as-sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min.
muttafaqun alayh. Na ang ibig sabihin nito, ang isang nagsasanay at gumagawa ng pakikipapid o pangangalunya, habang siya ay gumagawa nito, ay wala sa kanya ang pananampalataya. Hindi siya mu'min. At gayon din naman ang isang gumagawa ng pagnanakaw. Habang ginagawa niya ito, sa mga sandaling yon ay hindi siya mananampalataya. Gayon din naman ang umiinom ng alak. Sa sandaling ginagawa niya ito, siya ay hindi mu'min, hindi mananampalataya. Bumababa, nababawasan ang kanyang pananampalataya. Isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim. Sa sinabi niyang bumababa, ibig sabihin, nababawasan ang kanyang pananampalataya. Subalit hindi naman siya tuluyang tumitiwalag sa pananampalatayang Islam hanggat may paniniwala siyang ito ay tunay na ipinagbabawal. Gayon din naman, sa sinabi nating nababawasan at bumababa, ito ay depende rin sa nagagawa ng isang tao kung gaano kalaki at kaliit ang kanyang nagagawang kasalanan. Sinasabi natin may mga malalaking kasalanan, may mga maliliit na kasalanan. Katulad na lamang halimbawa na mga hindi sinasadyang paggawa ng kasamaan o kasalanan. Ito ay mga maliliit na kasalanan. At yun namang kusang sinadya na ginawa na kasalanan at batid niyang ito'y makasalanan, masasabi nating ito ay mga malalaking kasalanan. Kasama na roon yung mga nabanggit natin kanina sa naturang hadith. Kaya, upang mapanatili natin ang ating pananampalataya sa antas na gusto nating manatili rito, ituloy-tuloy natin ang paggawa ng kabutihan maging sa pamagitan ng salita at gawa upang makamit natin hanggang sa huling sandali ng buhay natin ang kaganapan ng ating pananampalataya.